partent toujours en famille au petit matin. « 30 minutes de pirogue à travers la mangrove. Puis le groupe s'enfonce dans ces marécages du centre des Philippines. Rogelio Ramos est venu accompagné de son fils Ato, 13 ans, de son neveu Andro, 15 ans, et de 2 cousins. Dito lang ato, dito rin mabalon. Lagay mo lang dito sa ano. Ils sont à la recherche du meilleur emplacement pour leur quête de la journée. La famille vient chercher de l'or. Ay baka po ano, at yung balon-balon dito na ano, nakakuna naman ay baka may makuha po ngayon dito sa anong lugar na yun. Dito ko, ang dito, dutasan din dito. Yung pinakamahirap po ay magpala kasi matigas pagtitiran, mabaho. Kaya ko naman po, pero pinipirsa lang po para buong kala. Papalit ka. Le trou doit faire une taille suffisante pour que Ato puisse s'y immerger. Son petit gabarit lui permettra d'opérer plus facilement qu'un adulte dans le puits qu'ils ont creusé, car la quête d'or de la famille va se faire sous l'eau. Bah, ayaw. Bah, ba't ayaw? Ito po yung compressor na ginagamit doon sa pagsisisid, nagdadala ng hangin sa ilalim ng tubig para kakasisid ang tao ng matagal-tagal sa ilalim. Ito po yung pagpa-andar po nito, ito nagdadala ng hangin dito, diretso dito sa kuna ito, sa tangke. Saka po pag alis po sa tangke, dito na po dadaan sa hose, diretso sa ilalim ng tubig sa binabalon namin. Kung saan parte yung balon, doon ito napunta. En temps normal, ce compresseur d'air sert à gonfler les pneus des voitures. Mais pour Ato, c'est un poumon d'acier qui va lui permettre de passer plusieurs heures à creuser au fond de la vase et collecter la boue qui contient les particules d'or. Ang gagawin ko po ay magsisid. Ang tumatakbo ko po sa isip ko ay sana'y makaahon pa rin. Dahil yun, iba pong nasisid. Natatambing na po, hindi na po nakakaahon. Pag nasa ilalim po ako, talagang madilim po. Ang ginagamit ko lang pong pangkapa, kamay ko lang. Kinakapa ko lang po. Kinakatakot ko po pag nasa ilalim, yung matabunan lang talaga po. Dahil pag natabunan po, kung sisirting ka po, makakalabas ka. Pero kung mawalasi ka po, doon ka na po mamamatay. Les Philippines possèdent la 5e plus grande réserve d'or de la planète. C'est dans le centre de l'archipel que les sols sont les plus riches en minerais.
Il renferme la moitié des gisements du pays. Dès le XVIe siècle, avant même l'arrivée des colons espagnols, ce sont les populations indigènes qui, les premières, ont fouillé ici les entrailles de la terre. Depuis, cette ruée vers l'or se poursuit. Par manque de ressources, les grandes compagnies minières nationales ont stoppé leurs extractions. Leurs machines se sont arrêtées, mais les hommes, eux, n'ont jamais cessé de creuser. Kaya itong Pilipinas, napakaswerteng may gintong nakukuhang ganito. Siguro dito sa Pilipinas, hindi matatapos ang pagmimina. Gawa ng ito na ang pinakahanap buhay dito sa Pilipinas. Dito sa amin sa Paracali. Simula pa nung isinilang ako, ganito na talagang hanap buhay dito ay namarantay na nga ibang magkakabod. Ganito pa rin ang hanap buhay dito. Kaya walang katapusan. Ayo, at hanggat mayroon sila nakakuhang ginto, hindi sila titigil. Aujourd'hui, les milliers de mines qui subsistent dans cette région sont artisanales. L'activité échappe à toute réglementation. Ici, la majorité des forages se font sous l'eau, car c'est là, dans le lit des rivières, que le minerai serait le plus pur. 70% de l'or en circulation dans le pays provient de ces petites mines. Une manne pour les Philippines, estimée à 2,5 milliards d'euros. Emportées par cette fièvre de l'or, des familles entières alimentent le secteur. Des hommes, des femmes, des enfants. D'après une ONG internationale, il serait ici au moins 1 millier enrôlés par leurs parents, animés par l'espoir de glaner quelques pépites. Kanina siya yan. Sinusap mo siya. Maayos naman po kasi lang, nilalamig. Ay ano po, siyempre po, pag nasa ilalim ng isang bata at bata baya, minor de edad, siyempre kaba, at takot ang ano sa iyo at wala pa namang umuang yung maigi yung nasa ilalim at bata. Ayaw ko sana po lumaki sa ganitong trabaho, ay wala namang mapag-ikutan, walang matrabaho na iba. Kaya papayagan din namin sa pagtatrabaho ganito. Ginagawa ko na po ito para, baka kinabukasan po walang pagkain o kaya walang pambawang. Kaya ako lang po ito ginagawa. Pendant ces 2 heures passées sous l'eau, Atto a rempli des dizaines de sacs de boue remontés à la surface par son père. L'or qu'il convoite est quelque part à l'intérieur. Ito po yung ginto na galing sa ilalim sa yung kinuha pong putik. Para sa akin po, sapat na po yung nakuha namin kahit Pour pouvoir vendre leur or, Atto et son cousin Andro doivent encore le transformer. Les paillettes récoltées sont mélangées à du mercure, un produit particulièrement toxique qui attaque les voies respiratoires et le cerveau. niluluto na po yun, yung ginto. Mahalaga po. Dito po nakasalali, pag nawala po ito, wala na po. Malakas po yung amoy, pero sanay na po ako, di po sumasakit yung ulo ko. Okay na po.
Tubig. Tubig. Kuha ang tubig. Hello, ano dumating na kayo? Ano? May nakuha ba kayo? Ayun baga po. Ayun, ay ang liit. O sige. O sige, timbang ko na ha. O, tingnan ninyo, ang timbang. Oh, wala pang ano palay, bawas. 8 palay lang, Tutoy. Kaya equals 65 ang isang palay, ha? 65 ang isang palay. Times 8 equals 520 ang kinita nyo. 520. Ilang tao kayo? 5 po. 5. Divide by 5. 04. Tigwa 104 kayo. Ito ang kinita nyo. 104. 104 pesos, soit 1,50 Tigwa €. 20 sa inyo, pero Ang hinaangit po sana namin, kahit 20 pesos tig-200 lang po. Nani may pabili ng bigas, ulam. Sa dami po pinagdaan namin, naglakad po kami sa putik, nagbungkal po kami ng malalim. Para sa amin po, sapat na po. ito ang kinita nyo. 2, 3, 4, 5, 20. Oh, thank you. Okay po. Thank you. Evelyne Santos mélangera plus tard cette pépite à celle d'autres orpailleurs pour les revendre ensuite à de plus gros acheteurs. Yung pagbebenta sa akin ng ginto ng mga bata, hindi na po ako nagigilty, hindi na ako, naawa ko, pero kasi talagang hindi naman dapat. Kaya lang, dinibili ko na lang nga. Nakukonsensya ako, naaawa ako. Pero wala akong magagawa. Talagang kailangan bilhin ko yun. Kasi pinaghirapan nila yun. Sa amin pong bumibili ng ginto, mahalaga po yung na makabili kami ng ginto para simple na rin, para tulong na rin sa pamilya namin. Pare-pareho lang kami nakikinabang. Atto est le 8e d'une famille de 9 enfants. Tinat, baka itaktak mo na lang dito yung kape mo. Itaktak mo na lang dyan yung kape mo sa kanin. Il habite cette petite hutte avec ses parents, sa petite sœur et l'un de ses grands frères. Dito po, yung aming dirty kitchen na. Kasi hindi pa naman okay ay. Dirty kitchen, with room. Ito ang pinakang kwarto namin lahat. Lahat namin. Tapos ito, totally parang ano lang, jingle. Diyan lang, dito sa kabila. Ito po ang paliguan namin kasi po wala pa kaming CR. Dito lang po kami naliligo, nagje-jingle. Na kuya, bilisan mo na. Naligo ka pa. Magsuot ka ng brief ka, matahasan pa ng brief. Magsuot ka na ng brief ka. Bilisan mo kang ulan. Mama, abot na ako. Abot na ako. 2 fois par semaine, lorsqu'il ne travaille pas, Atto prend le chemin de l'école. Aux Philippines, elle est gratuite, mais il doit régler son trajet en mototaxi. 10 pesos, 20 centimes d'euros, payés avec l'or revendu la veille. Medaro po ang pagkaroon po po ako sa school. May natututunan.
Ang paborito kong subject, math, dahil mahilig akong magbilang. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, classmates. Good morning. Sabi ko has inyo, pagkakaroon kayo and kasi So, À 13 ans, Atto est l'élève le plus âgé de sa classe. Les autres n'ont que 9 ans. À cause de ses absences répétées, il accuse un important retard. Again? Dans cette école, 6 élèves travaillent dans les mines d'or. Sa akin, talagang nakakalungkot pag nalalaman ko na may mga batang nag-a-absent para lang magkabot. Kasi dapat sa edad nilang yun, nasa school sila para mag-aral. Kaso napipilitan sila sa sobrang importanteng makapag-aral yung mga bata kasi para rin sa kanila yun. Kung halimbawa makatapos man sila ng pag-aaral, hindi yung makakakuha sila ng trabaho na gusto nila. Di katulad ng iba na pag hindi nakakatapos, minsan nagkakabod na lang nga, tambay ang nangyayari. So, importante talaga na makapagtapos sila ng pag-aaral. Gusto ko pumasok, kaso minsan wala silang pera dahil walang nabibintang pawid. Gusto ko po makapagtapos para maabot ko po yung pangarap ko. Tapos, naning matigil na po yung pagkakabot ko po. Gusto ko po, paglaki ko po, gusto ko po maging sundalo. Dans le village d'Atto, chercher de l'or n'est pas la seule activité. Ici, les familles vivent aussi de la culture et de la vente de nipa. Aux Philippines, ces palmiers d'eau servent à la fabrication des maisons. Ils recouvrent les murs et les toitures. Diyan na lagay. Bubuhatin mo na lang. Hindi, gaganyanin ko na lang para pagbuhat mo. Okay. Lorsqu'il n'est pas à la mine, le père d'Atto coupe du nipa dans les mangroves. Éléonore, la mère, est chargée de tresser les feuilles entre elles. Le nipa leur rapporte en moyenne 4 € par jour. Pinagdadasal ko rin po na sana makakuha siya ng malaking ginto para kahit paano makasuporta. Ay kung makakuha po kami ng malaking ginto, ang pangarap lang po ni Atto ay maayos yung bahay, makapag-aral siya. Kung ako naman po ang masusunod at may nakuha kami malaking ginto, ang unang-una ko pong prospect talaga yung bangka na may makina para mas lalong mabilis ang paghanap buhay namin. Kung halimbawa man po kami makakuha ng malaking ginto, si Atto, hindi naman po ako nangarap ng maging mayaman. Ang pinapangarap ko lang po, yung mapasaayos lang yung pamilya ko. Kakain kami 3 beses sa isang araw. Yan lang po. Dans cette province à 350 km de la capitale, une ville est devenue la plaque tournante du commerce de l'or. Paracalé. En dialecte local, Paracalé signifie « ceux qui cherchent de l'or ». 45 000 personnes, les 3/4 de la population vivent grâce aux minerais. Ici, les acheteurs et les vendeurs ont pignon sur rue.
Maylin, timpla tayo ng kape. Maylin, pangin tasa. What's your reason in Paracale? Going to make coffee for our visitors. Aking picture together with my husband. He is the one original gold. And pictures during my term as 18 years municipal councilor. 18 years as municipal councilor dito sa aming bayan, here in our town. Ito yung karaoke na nabili, na pinaglilibangan ng aking mga apo. Minsan pag naiinip ka, kakanta-kanta ka. Si, Pioker! Pioker, Pioker, Pioker! Say hi, baby! Hi! Dili! Shy, shy. So lucky, so lucky. Dahil kung ano yung meron ako ngayon, ay dahil lahat yun sa paggiginto at pagmimina namin. Siyempre, kahit pa paano, nagkaroon kami ng bahay, nakabili ng lupa, napag-aral ko ang mga anak ko, still, nakakatulong ako sa mga tao dahil sa ngayon, may 60 kaming tauhan. The more applicant na dumarating. So, ganun lang ang buhay namin sa pagigintuan. Grâce à son exploitation minière reconnue par les autorités, Abel Florevilloco possède une licence qui lui permet de vendre son or à la Banque centrale philippine. Nini, akin na yung ginto mo. Patingin ako, Nini. À Paracale, ils ne sont que 4 à posséder ce précieux permis. So, 9.3 grams. Abel rachète aussi l'or des petits intermédiaires qui se fournissent directement auprès des orpailleurs. Sa licence lui permet ensuite d'écouler ses pépites en toute légalité. Bahay, Nini. 28,576. Chaque mois, elle gagne en moyenne 2500 €, 10 fois le salaire moyen philippin. This came from the compressor mining. Compressor, suction, coming from other location, one of the barangay. Yan. Vous est-il déjà arrivé d'acheter de l'or provenant du travail des enfants? No. 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 Comment pouvez-vous en être sûr? I don't know because the compressor mining, the suction, it should be their father, the worker, not the children. Mais nous avons vu des enfants dans les mines. They did not allow, but sometimes hindi naman maiiwasan. Like for example, one children bring food for their father, so kaya sila nai-involve doon sa isang operation. Pero hindi naman actually talaga pinagbabawalan ng gobyerno yon. Kasi may batas tayo na bawal talagang magkaroon ng child labor. À Paracale, tout le monde déplore le travail des enfants, mais personne ne s'y oppose réellement. L'un des rares à dénoncer leur implication est lui-même un ancien enfant chercheur d'or. Ito ang aking bulmilan at ginagawa ng aking mga tauhan. Séraphine Dasco a commencé à plonger lorsqu'il avait 12 ans. Après une première vie à chercher de l'or, c'est aujourd'hui un élu local qui possède son propre site d'extraction. Oh, good morning. Oh, kumusta kayo? Kumusta ang operate natin? Ayos lang. Ayos lang. O, ba't di umaandar? Dans sa mine, Séraphine Dasco s'est toujours refusée à employer des enfants. Magkaroon ng masusing pag-aaral, evaluation,
i-evaluate lahat ng barangay o pamilya na kung talagang ito'y sinasadya na pabayaan ng magulang, may responsibilidad ang magulang. Pwedeng magkaroon siya ng punishment. Maging ang gobyerno, kung hindi rin natututukan ng gobyerno, although mayroong batas na umiiral na hindi naman nila ini-implement, may pananagutan din ang gobyerno. Yak, ito yung bulaklak para sa iyo. Muna na ba, dada muna sa inyo. Ang nangyari sa anak ko, siya ay nagkukumpleksyon sa Malagit. Ngayon, hindi inaasahan, naglindol. Ay nag-operate sa ilalim, nagkukuha ng lupa sa ilalim. Hindi niya inaasahan na tabunan siya. Kaya nung nag-aho yung isang kasama niya, sabi na tabunan yung anak ko. Ngayon labo-labo ng hukay. Kaya mga isang oras bago nakuha. Tapos dinala ng Panganiban na sinakay sa jeep. Punta ng Panganiban sa ospital. Dating doon wala na. Patay na. Honesto Sabanal est un orpailleur de Paracalé. Comme son père l'avait fait avec lui, il a emmené son fils dans les mines et lui a appris à plonger pour chercher de l'or, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Dapat ang sisihin ay magulang, katulad ko. Kung di sa akin, hindi matututo magkabud yun. Kaya ngayon, mamatay na, wala na akong magawa. Araw na patay na. Sa mga magulang, dapat ang mga anak nila, dapat hindi na magkabud. Dahil ito ang anak ko, namatay sa pagkakabud. Dahil ang hirap mamatay ng anak, talagang hindi mo kayang abutin ng yung pagsisisi. Une vingtaine d'orpailleurs meurent ici chaque année, engloutis avec leurs rêves d'or. Un rêve qui, à 800 km de là, sur l'île de Leyte, dans le sud des Philippines, pousse d'autres pères à entraîner leurs enfants dans une quête insensée. Nalaygon og silimbawa ng mga Dios, salamat Lord ning taknaan sa kaugtuhon nga imong gihatag kanamo. Pagahimuon karon adlaw Dios nga ikaw kanunay magaproteksyon kanamo. Asa among pagabuhaton ka Lord nga walay kakulian nga mahimo nga dautan o Dios sa ilalim sa among pagtrabaho Lord God. Dalaygon kamahan sa walay katapusan o Dios. Busa Dios kita nang pasalamatan gitugyan dala mo sa imong gamahan nga pangalan sa Jesus. Amen. Yor, imong batang sa ilalim dito, pag matasakin namin, ganyan siya ang itong isak sa putok na baril. Yung panginan, huwag maabot lang sa 4 ka hakos. Ha? Muna yung batan sa ilaw. Ha? Bata pa lang siya, ako na siyang itudluan aron. Mahibaw siya unsay trabaho sa sitwasyon sa ilaw nga. Proud ko nga ang bata mahibaw ang buso kay aron. Di na siya mga yugbaon sa iya papa o iyang mama, iyan ang kaugalingon pa rin kamot nga makakita siya aron makabaon sa eskwelahan. Cela fait 3 ans que tous les week-ends, Denis Junior, 14 ans, plonge dans les eaux chaudes de la mer de Bohol. Excited gamay kay makakuha na og trabaho pod kay sa isa kasi man na kay puro man eskwela gud. Wara, mas komportable ko nga gibuhat kay nakoy kwarta makuha kay kontra nga tong duwa-duwa wa kay mahimo. Pour chercher de l'or au fond de la mer, pas de bouteilles d'oxygène. Comme dans les marécages, les plongeurs n'ont que ce tuyau en plastique qui crache de l'air comprimé. Pendant les 8 heures que Denis Junior va passer sous l'eau, ce sera son seul moyen de respirer. Sa ligne de vie.
Para sa ako, mura naman kag nagkibali naglakaw-lakaw ra dito Para kanang na mga bidrak sa kilid, kana malabyan-labyan nimo, mga dagkong bato maklaro nimo og daghang isda. Denise Junior descend au fond de la mine, à 20 mètres de profondeur. Ang ibuhat sa buo kay nagtabang-tabang papa og kuan hangwat og bato da. Da pag na sila ista kahangwaon da ang ibutang sa upat na to ka-stock, hadang hinahinayan og sod sa drum. Pag sod na sa drum, hayong hanginan ang drum. Pag hangin na sa drum, para ganay na kanila bit-biton pa dong diri ibaktas na pa daw diri tong na ilang gibiling dia Chaque sac pèse 30 kilos. Il en faut en moyenne une quinzaine pour espérer récolter 1 gramme d'or. Amazing ko. Kaya tungkol ni Ana siya. Ako ko, wala ko yung abilidad ana. Pero siya, nasa yung ana. Ito mo, iyang gi-practice nga mahimo siyang mahingana siya. Para kabalo siya, para po sa iyang ginikanan, nakatabag ko sa tuwa ako dyan. Iko pa kasiguro kung akong dalon. Okay, isod mong guningani diriya. Okay. Ce jour-là, les plongeurs de l'été sont chanceux. Ils ont récolté 2 grammes d'or et vont pouvoir se partager 3600 pesos, 6 € chacun. Oh, mao dun yung trabaho. Okay ram pud na ako kay diri am ko nagdako kanang nay i-proud ko ni ay ika-proud ko ni na kay diri am ko ning dako diri abo ko nabuhi. Après une courte pause à l'air libre, Denise Junior s'enfonce à nouveau dans la mer. Il redescend à la mine et à son destin de forçat, attiré vers les profondeurs par la promesse de l'or.